Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo na ikalima na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at bansang Lambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ikisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Nga kapatid, sa aklat ni Propeta Daniel, pinahirapan ang tatlong hindi sumusunod kay Nebukadnezar at itinapon sa apoy. Pero sila ay iniligtas ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano tayo tatanggap sa Kanya bilang siya ang Mesiyas at mananalig sa Kanya. Kuminsan ang ating panampalataya ay nagkukulang at dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinaapabanal ng kusa naming pagpakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mo ang pakinggan ang aming mga kahilingan. Pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari, iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi,
Ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang, itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ng Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain kailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kaniyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Sa poong Diyos
Diyos ng liwanag, sa tiyaga'y aaning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni inuman. Paano mo masasabing palayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayunmay pinagsikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko, ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." "Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani ni Jesus. "Ngunit pinagsikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-5 na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Isus Nazareno. Ang atin pong tema ngayon ay ang pananampalataya o pananalig at ang kalayaan. Sa salitang Hebreo, ito po ay emana da chupis. At sa Griego, ito ay pistes ke eleteria. At sa Latin, pedes et libertas. Sa ating salita, pananalig at ang kalayaan. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Daniel, ang pananalig ng tatlong magiting, Sadrak, Meshach at Abednego, ay siyang nagpapalaya sa kanila sa 7 doble na init na pugon ng apoy na itinapon sila doon dahil ayaw nilang sundin ang pamahiin at di tunay na panampalatayang ipinapahayag ni Nabucodonosor.
Pero dahil dito sa pananalig nila, sila'y iniligtas ng Diyos at si Nebuchadnezzar ay nagsabi pa na purihin ang Diyos na si Yahweh, na Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. At ang ating salmong tugunan ay isang awitin ng nasa aklat ni Propeta Daniel Kapitulo 3 na ito yung inaawit ni na Shadrach, Meshach, Abednego at iba pang mga Hudyo habang pinaparusahan sila ng hari dahil hindi sila naniniwala sa mga pamahiin mga panampalataya na pinapahayag ng sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, 31-42. Dito masubok ang pananalig ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na tanggapin nila ang katotohanan na siya ay ang tunay na Mesiyas at kung mananalig sila sa Kanya, ang kanilang pananalig ay natutuo ay siyang magpapalaya sa kanila, ay siyang magbigay ng kalayaan. Dito po natin maugnay ang pistis ki Eleuteria, sapagkat sinabi dito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 32, Aletheia Eleuteriae. Eleuteriae ay mula sa Eleuteria, na ibig sabihin ang katotohanan, Aletheia, ay siyang magbigay ng kalayaan, Eleuteriae. At dito sa kalayaan na binigay ay ang pagtanggap ng lahat ng mga nakinig sa ating Panginoon na siya nga ang pinadala ng Diyos, siya nga ang pinangako ng Diyos, siya nga ang Mesiyas na inasahan nila, pero hindi nila tinatanggap. At dahil dito, may balak silang patayin ang ating Panginoong Hesus. At sinasabi ng ating Panginoon na kung sila ay tunay nga nananalig sa Kanya, dapat sila ay sumunod sa ginagawa ni Abraham. Pero ang kanilang sinusunod ay ang payo ng kanilang mga magulang. Kaya ang sabi nila, hindi sila anak sa labas. Pero sinabi ng ating Panginoon, kung tunay na anak sila ng Diyos, ay tanggapin siya at mananalig sa Kanya. Kuminsan sa buhay natin, mayroon tayong mga tinatawag na mga struktura, mga debosyon, mga tradisyon, mga kalakaran. At kuminsan ito mga tradisyon, mga kalakaran, ay siyang pinapairal pa natin kahit ito ay walang batayan sa katotohanan na siyang magpapalalim ng ating pananalig sa Diyos, na siyang magpatotoo at magbigay ng malalim na kabuluhan ng ating pagnilay-nilay at pag-ugnay ng malaliman sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan na ang bawat kilos natin, ang bawat ginagawa natin, ang bawat pananaw at ideya natin tungkol sa ating pananalig o panampalataya ay tunay na may batayan. Kasi kung minsan kapag walang batayan at doon lang tayo sa ating mga tradisyon, doon lang tayo sa mga kalakaran na ating natanggap mula sa ating mga ninuno o mga magulang, o dili kaya mga ugali na hindi naman talaga tama, pero kaugalian lang na walang tunay na batayan sa pananampalataya at pananalig, kailangan natin itong baguhin at kailangan nating iugnay sa tama na pakikugnayan sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng ginagawa natin, madibusyon man na ginagawa, kalakaran man na ating sinusunod, o dili kaya mga balangkas at mga pamaraan na atin lang nakikita dahil gawa ng karamihan, pero wala itong batayan
sa tunay na pananalig, hindi ito nagpapalaya at hindi ito nagliligtas. Hindi nagpapalaya sa ating maalipin na buhay na kung minsan ang mga pamaraan natin ay siyang nagpapatuloy pa ng ating pagkakasala. Kinakailangan natin ang tunay na pagtin, ang tunay na pagbalik loob. Pagbalik loob sa buhay ay tinatawag ng mga Hebreo, teshuvah. Teshuvah, hindi lang po yan pagbalik loob. Ang teshuvah ay literal na kahulugan, balik sa Diyos. Na tayo'y babalik sa Diyos. Sa salitang koinokona Griego naman at Griego, metanoia, na nakumpuni ng dalawang salita, meta at nos. Meta, iba. Nos ay pag-isip. Metanoia, pagbabalik loob, pagbabago, na ating baguhin na ang ating mga paningin. Baguhin na natin ang ating mga pag-iisip. Upang nagkaroon na tayo ng tunay na pagbabago, tayo bumalik sa Diyos, tayo nagkaroon ng tunay na pagtingin sa tama na dapat gawin at matibay na pananalig sa Diyos, doon tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Sapagkat karamihan ng mga nananalig sa Diyos ay kung minsan naalipin sa mga luma na pagnilay-nilay, luma na pamaraan, at hindi nababatay sa pinakabatayan ng pananalig natin, walang iba kundi ang malalim na ugnayan sa Diyos na may pag-ibig, na may panampalataya, na may kabutihang gawa. Doon tayo dapat magbatay sa ating ugnayan sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang walang hanggang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na luubin niyang matamo natin at ang lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat na naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat na nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Butihing Ama, namatay ang anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naayon dito. Hingnam ito, sumaita ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na
ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may talaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming may alay din sa layunin aming sambahin ng ngalan mo. Upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng gili mong anak, ang sangkatauhay, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay tinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng Anghel, Kristi awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol. Ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, ni San Cristomo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin
ang pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manlamig man sa akin, puso mong maramdamin, lisanin man ng tuwa, puso mong namamanglaw. Manginig man sa takot, masindakin mong puso, mag-ulap man
sa lungkot. Diwa mong mapag-imbot, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig ka't maging aking muli. Di ko rin akalain, tinig mo'y hanap ko rin ang iyong tuwa at sakit, aking galak at pait. Kung lingid pa sa iyo, aking pakikiloo, tuklasin mong totoo. Tunay mong pagkatao, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig ka't maging akin muli. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Sa mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Sa pakikinabang namin kami iyong binibigyan ng kagalingan dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno kay mga narito sa loob at sa labas at naugnay ng iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at naugnay sa atin, at lahat ng nagdulot o nagbigay ng tulong. Naway, ang pong Isus Nazareno ay magbuhos sa inyo, magbigay sa inyo ng biyayang kinakailangan ninyo. Pananalig at kalayaan. Dapat ang ating pananalig sa Diyos na siyang totoo ay siyang magpapalaya sa atin upang tayo'y maligtas at mamuhay na ganap sa Kanya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagos ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itong naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa mitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw niibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kingtaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.